Alam naman ni Fiona na hindi siya mahal ng asawang si Kyle. Napilitan lamang itong pakasalan siya dahil nagalaw siya nito. At nakita pa ng mommy nito na nasa iisang kwarto sila. Buong akala kasi ng lalaki ay siya ang girlfriend nito. Kaya sa kanya na ibuhos ang lahat ng sakit na nararamdaman nito. Ngunit kahit na gano'n ang nangyari, ay hindi naman nawala ang matagal niya ng pagkakagusto sa lalaki. Mas lumala pa iyon dahil mag-asawa na sila. Hanggang sa malamang nagbunga pala ang pag-angkin nito sa kanya. Tiniis ni Fiona ang lahat, ang hindi pagiging asawa ni Kyle sa kanya. Hanggang sa nakapanganak na siya, kaya naisipan niyang pirmahan na ang divorce paper na matagal nang pinapapirmahan ng lalaki. Nagawa niyang iwan ang anak dahil alam niya sa sarili na hindi niya naman ito kayang buhayin. Kaya muli siyang bumalik sa probinsya. Pero paano kung sundan siya doon ng lalaki? At malaman niyang may nararamdaman na rin pala sa kanya si Kyle. Maniwala kaya siya rito? Sir? Tanging ang salitang yun ang lumabas sa labi ni Fiona. Gising na kasi ang Sir Kyle niya. At sa klase ng mukha nito, ay mukhang walang naaalala ang lalaki sa naganap sa kanila kagabi. Anong ginagawa mo rito? Malamig ang boses na tanong nito sa kanya. Sunod-sunod siyang napalunok. Hindi alam kung paano sasagutin ang tanong iyon. Sumabay pa ang sakit na sumalakay sa pagitan ng kanyang mga hita. Ipapaliwanag niya na sana ang side nang bigla namang bumukas ang pintuan ng kwarto ni Kyle. Kitang-kita niya ang gulat sa mukha ng ina nito. Palipat-lipat ang tingin nito sa kanya at sa anak. At nang makabawi ay doon lamang nakapagsalita ang ginang. Son, what did you do to Fiona? It's not what you think, Mom. Anong it's not what you think? Fiona is not even your girlfriend, kaya bakit mo siya ginalaw? Galit na ang ginang. Nakaramdam siya ng hiya para sa sarili. Siguro ay galit sa kanya ang amo. Your dad need to know about this. Mabilis na nawala ang mommy ni Kyle sa kanilang harapan. Napasabuno tuloy ang lalaki sa sarili nitong buhok. Saka siya nito masamang tinignan. Sir, katulad kaninay, yun lang din ang nasabi niya. Ano pang ginagawa mo? Get out of my room. Utos nito bago siya tinalikuran. Kahit na masakit ang katawan, pinilit ni Fiona na kumilos. Hindi na siya pwede pang manatili sa loob ng silid na yun. Mabilis siyang nagbihis at laking pasasalamat niya na nakaya niya naman. Palabas na sana siya pero nang makita niyang kobre kama na may bahid ng dugo, kaagad niya iyong tinanggal. Nakakahiya naman kung may makakakita pang iba nun. Paglabas ni Fiona ay nagulat pa siya nang ina ng Sir Kyle niya ang bumungad sa kanya. Ma'am, hindi niya ito magawang tignan sa mata. Buong akala niya ay magagalit sa kanya ang ginang, pero bigla na lamang lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. I'm sorry, Iha. Niyaka pa siya ng ginang. Don't worry, pananagutan ng anak ko ang ginawa niyo. Anito habang hinahaplos pa ang buhok niya. Mabuti pa, huwag ka na munang magtrabaho ngayon. Pero ma'am, ako ang boss, hindi ba? Kaya akong masusunod. Magpahinga ka na lang muna. Hindi makapaniwala si Fiona na inalalayan pa siya ng ginang. Kung iba ang amo niya ay siguradong kung ano-anong masasakit na salita na ang kanyang natanggap. Habang si Fiona ay nagpapahinga sa loob ng silid nito, si Kyle naman ay kinausap ng mga magulang nito. What? Why would I marry that maid? Hindi sang-ayon si Kyle sa gustong mangyari ng parents niya, but his parents' decision is final. Paano kung magbunga ang ginawa mo? Galit na tanong ni Ferenc sa anak. It's that woman's fault. Paninisi niya pa sa babae. No, it's your fault. Sabi sa akin ni Manang Sabel, lasing kang umuwi kagabi at si Fiona ang umalalay sa'yo. Kaya maaaring sa kanya mo ibinuhos ang galit mo sa manlulokong Giselle na yon. Wala nang nasabi pa si Kyle at basta na lamang tinalikuran ng ina. Kahit anong tawag pa ng mga ito sa kanya ay hindi na niya pinansin pa. Kyle can't believe it.
Kailangan niyang pakasalan ng isang maid? Sabihin pang may nangyari sa kanila, pero hindi niya pakakasalan ng babaeng yun. Saka bakit hindi siya nito pinigilan? Baka gusto rin naman nito ang nangyari. Inis niyang nahampas ang mesa dahil sa sobrang galit na nararamdaman. Hindi siya magpapakasal lalong-lalo na kung sa babaeng yun. Samantala sa mansyon ng mga Villafuerte, ay nasa loob lamang ng silid niya si Fiona. Gustuhin niya mang lumabas doon ay hindi niya magawa. Bakit? Makikita lang naman siya ng iba na paika-ika maglakad. Tapos anong isasagot niya? Hindi niya alam? Tatayo sana siya nang biglang pumasok sa loob ng silid si Manang Sabel. Ito ang mayordoma ng mansyon at simula nang mapunta siya doon, ay napakaganda na ng pakikitungo nito sa kanya. Ni hindi siya nito pinahirapan o ano. Kaya mabilis niyang nakita ang pag-aalala sa mukha nito na tila ba may halo ring pagsisisi. Iha, hindi kita dapat hinayaan na ikaw lang mag-asikaso kay Sir Kyle. Kung sana tinulungan kita, ay hindi sana nangyari sa'yo to. Lumapit sa kanyang matanda at niyakap siya nito. Luha ang tumulo sa mga mata niya. Akala niya po kasi ako yung ex-girlfriend niya na nanloko sa kanya. Galit na galit siya kaya kahit anong gawin ko, wala akong laban. Pagkukwento ni Fiona kay Manang Sabel na matyaga lang na nakikinig sa kanya. Alam kong hindi ka mababang klase ng babae, Iya. Hindi mo kailangan na magpaliwanag sa akin. Ngumiti na lamang siya. Akmang lalabas na sana si Manang Sabel, pero pinigilan niya ito sa pamamagitan ng paghawak sa kamay nito. Pwede ho bang kausapin niyo si Ma'am Ferrin na hindi naman po kailangan ng kasal? Wala itong naisagot. Tanging pagbuntong hininga ang nagawa. Sa ganyang usapan, ay amo lang natin ang makakapagdesisyon. Tuluyan na siya nitong iniwan sa loob ng silid. Kanina naman ay dinalhan na siya ni Manang Sabel ng agahan, kaya okay na siya. Naisipan niya na matulog muna, pero mabilis ding naimulat ni Fiona ang kanyang mata dahil muling may pumasok sa kanyang silid. Napabangon din siya. Ma'am Ferrin? Gulat niya pang tanong sa amo. Tila ba nahihiya itong lumapit sa kanya at nang nasa harapan ay hinawakan ito ang kanyang kamay. Alam kong matagal ka nang may pagtingin sa aking anak. Mas gugustuhin ko na sa'yo siya makasal kaysa sa kung sinong babae. Kaya kung maaari sana ay pumayag kang magpakasal sa anak ko. Makakabuti rin ito para sa'yo. Pero ang anak niyo, huwag mong alalahanin si Kyle. Ako na ang bahala sa aking anak. Anito saka siya niyakap. Nahihiyang niyakap pabalik ni Fiona ang ginang. Pero alam na agad ng ginang kung ano ang tinutukoy niya. Kami na rin ang asawa ko ang bahala sa pamilya mo, Iha. Basta matuloy ang kasal. Makalipas ang ilang araw ay okay na si Fiona. Ngunit hindi na siya pinabalik pa ni Ma'am Ferrin sa pagmimid. Gusto nitong lagi siyang kasama dahil sa inaayos ng tungkol sa kasal nilang dalawa ng anak nito. Kapag nakikita siya ng lalaki ay parang hangin lamang siya na hindi pinapansin. Tanggap niya naman na hindi siya nito gusto at lasing lang talaga ito, kaya may nangyari sa kanilang dalawa. Kung hindi pa nga siya nito napagkamala na ex-girlfriend nito, ay malabong may mangyari dahil hindi papatol ang lalaki sa isang katulad niya. Hindi na ako makakapaghintay pa, Iha. Gusto ko nang maikasal ang aking anak. Napapalakpak ang ginang ngunit nang makita ang mukha niya na walang kangiti-ngiti, ay mabilis itong nagtaka. May problema ba, Iha? Tinignan pa nito gamit ang likod ng palad kung mainit ba siya. Wala naman po. Pagsisinungaling ni Fiona. Kahit na ang totoo, ay inaalala niya lang ang anak nito. Tangulang ang naging tugon ng ginang. Kaagad na ding silang umuwing dalawa. Sinalubong sila ng asawa nito na si Sir Ephraim. Kamusta? Everything is fine, hon. Humalik pa ito sa pisngi ng asawa. Nang dumako ang tingin nito sa kanya, ay nahihiyang yumuko si Fiona. Sanayin mo na ang sarili mo, Iha, dahil sunay magiging mga magulang mo na rin kami.
Doon na siya nagkaroon ng lakas ng loob na tanungin ng mag-asawa. Bakit po ang bait niyo sa akin at kayo pa po ang nagtutulak na pakasalan ko ang inyong anak? Hindi po ba dapat ay magalit kayo sa akin? Nagkatinginan ng mag-asawa. Ang anak namin ang may kasalanan sa'yo. Bukod doon ay alam namin na mabuti kang babae at magiging mabuti ka ring asawa. Pero hindi po ako ang gusto ng anak ninyo. Pinilit niya na huwag ipahalata ang sakit sa mga binitawang salita. Hindi na namin makakaya pang panoorin na patuloy siyang lokohin ng kung sino-sinong babae. Kaya namin to ginagawa. Para rin sa kanya ito, iha. Wala nang nasabi pa si Fiona. Baka kasi magalit pa sa kanya ang mag-asawa. Kinahaponan ay umuwi na si Kyle. Naabutan nito si Fiona na kabababalang dala ang isang baso na walang laman. So good at pretending, ha? Huwag kang umasa na ituturing kitang asawa. Because that will never happen. Ani at nilagpasan na ang babae. Biglang nakaramdam ng panghihina si Fiona dahil sa natanggap na mga salita mula sa lalaki. Pero siguro'y kailangan niya na ring sanayin ang sarili. Ngunit bakit ganun? Kahit na ganun siya itrato ng lalaki, ay hindi man lang nabawasan ang pagkagusto niya rito. Ganun ba talaga yun? Magiging bulag ka at hindi mo yun makikita? Kaunti man ang tao sa kasal nilang dalawa ni Kyle, ay sobra pa rin ang kaba na nararamdaman ni Fiona. Lalo pat alam niyang mayayamang tao ito, na kilala ng pamilya Villafarte. Bukod pa doon ay alam niya naman na hindi siya gusto ng mapapangasawa. At kung may mararamdaman ito sa kanya, ay baka galit pa yun. Wala rin doon ang mga magulang niya, pero mabuti na rin yun, kaysa panoorin ito ang kasal niya, na hindi naman siya ikakasal sa lalaking mahal siya. You're so beautiful, iha. Lumapit sa kanila si Ma'am Ferren, at ang asawa nito na parehong may ngiti sa labi ang dalawa. Dumako ang tingin ng ginang sa anak. Son. Ngunit hindi ito pinansin ni Kyle dahil nanatili lang na tahimik ang lalaki. May dagdag picture taking pa sana na hindi kasama ang mga magulang ni Kyle at ang ibang mga abay, kaso lang ay ayaw nito, kaya naman diretso reception na sila. Masaya ang mga bisita. Pero ang asawa niya ay hindi. This will not change anything. Bulong nito na hindi nakaligtas sa pandinig niya. Hindi niya pinansin ang lalaki at panay na lang ang ngiti niya sa mga bisita na bumabati sa kanila ni Kyle. Matapos sa reception ay diretso uwi na rin sila. At dahil mag-asawa na silang dalawa ni Kyle, ay sa isang sasakyan na sila ng lalaki. Gusto niya nga sana na doon sa mga magulang na lang nito sumabay, ngunit hindi naman po pwede. From now on na mag-asawa na kayong dalawa, kaya sa iisang kwarto na lang kayo matutulog. Napaayos ko na ang kwarto niyo sa itaas. Saad ng ginang sa mag-asawa, may ngiti pa ito sa labi. Pwede. Yes, my daughter, do you have questions? At dahil nahiya na si Fiona, ay hindi na niya nagawang magtanong pa. Bakit kailangan na dito kami tumira? Tanong ni Kyle sa parents nito. So we can make sure na magiging maayos ang trato mo sa asawa mo. Wala nang nasabi pa ang lalaki at basta na lamang silang iniwan sa unang palapag ng mansyon. Mommy na ang itatawag mo sa akin, ha? Tango na lang ang naging tugon niya. Niyakap siya ng ginang. Ramdam niya agad ang galak at saya nito. If magkakaroon ng problema, ay huwag kang mahihiya na magsabi sa amin. Bilin pa nito at hinayaan na siyang sundan ng asawa. Pagbukas ni Fiona ng silid ay naabutan niyang kalalabas lang ng lalaki ng banyo. Mukhang bagong ligo. Mabilis tuloy siyang napaiwas ng tingin. Ngayon ka pa ba mahihiya sa akin? Ni wala ngang hiya-hiya na nagpakasal ka sa akin. Wala siyang kahit na anong nasabi. Nang gabing iyon ay sa iisang kwarto na nga lang sila natulog ni Kyle. Ngunit siya ay sa sofa dahil na rin siguro sa hiya sa asawa. Palaging wala sa mansyon ang asawa ni Fiona. Ano pa bang aasahan niya? Hindi nga siya gusto ng lalaki, lalo na ang kasal nila. Kaya ang madalas ay
Parents lamang nito ang nakakasabay niya sa pagkain. Madalas kapag umuuwi si Kyle ay pinapagalitan ito ng mga magulang. Ngunit nauuwi lamang iyon sa pagtatalo, kaya siya na lang din ang umaawat. Hanggang sa unti-unti nang nakaramdam ng kakaiba si Fiona sa sarili. Hindi niya naman pinapaalam sa ibang tungkol dun. Mas nag-focus siya sa pagiging mabuting asawa kay Kyle. Sa tuwing umuuwi ito ay pinagsisilbihan niya ang lalaki dahil siya ang asawa. Paulit-ulit niya iyong ginagawa kahit pa alam niyang hindi naman ito na-appreciate ang effort na ginagawa niya. Ayos ka lang ba, iha? May pag-aalalang tanong ni Manang Sabel nang bigla siyang matigil sa ginagawa. Napahawak siya sa kanyang ulo dahil bigla na lamang sumakit iyon. Nahihilo din siya. Pero tango na lang din ang naging tugon ni Fiona. Ayos lang po ko. Puno ng pagsisunungaling niyang sinabi sa matanda. Kahit papano ay nakumbinsi niya ito, kaya hindi na ito nagtanong pa. Nagpaalam si Fiona na magpapahinga na lang muna sa kwarto. Ang kaso'y hindi pa siya nakakaalis sa may kusina, ay nakaramdam na siya ng pagkahilo, at kung hindi pa agad nakalapit si Manang Sabel, ay sa sahig siya babagsak. Ma'am Ferrin! Sir! Sigaw ni Manang Sabel dahil bigla na lang nawala ng malay si Fiona. Dali-dali namang nagtungo sa kanilang kinaroroonan ng amo. Puno ng pag-aalala ang tingin nito kay Fiona na walang malay. What happened? Tanong pa nito kay Manang Sabel na hindi alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Kaya pinatawag ni Manang Ferrin ng driver para buhatin na rin si Fiona. Dadalhin nila ito sa ospital. Sinubukang tawagan ni Ma'am Ferry ng anak, pero hindi ito sumasagot. Mamaya talaga'y makakatanggap ito ng salita mula sa kanya. Niwala itong kaalam-alam sa nangyayari sa asawa. Lingid sa kaalaman ng ginang na sinasadyang hindi sagutin ng anak niya ang kanyang tawag. Nakaupo si Kyle sa mesa nito at pinapanood lang ang cellphone na may tumatawag at hindi nito iyon sinasagot. Nang wala nang tumatawag ay doon lang niya muling hinawakan ng cellphone. Napapailing na lang ang lalaki. Sigurado kasing tungkol sa asawa niya na naman ang pag-uusapan nila. Wala naman siyang pakialam sa babaeng yun. Ginagawa na nga niya ang lahat ng makakaya niya sa kasal na yun, pero mukhang natitiis ng Fiona na yun ang lahat. Sa bagay, sa nakikita niya, mukhang gusto rin siya ng babae. Pero di bale, alam niyang malapit na rin ang oras na iiwan siya nito at muli siyang magiging malaya. Samantala sa ospital, nagising na si Fiona. Gulat na gulat pa nga ito dahil nasa loob siya ng isang puting silid. Teka, nasa ospital ba siya? Akmang babangon siya nang pumasok sa loobang mother-in-law niya na si Ma'am Ferrin. Mabilis itong lumapit at siya ay niyakap. Ano pong ginagawa ko rito? Naguguluhan niyang tanong. Bigla kang nawala ng malay, iha. But I have a good news. You're pregnant and I am going to be a lola. Matapos malamang buntis na pala, ay grabing pag-iingat na agad ang ginawa ng mag-asawang Villafuerte sa kanya. Sumunod pa nga si Efraim sa asawang si Ferrin sa ospital. Masayang-masaya ito dahil magkakaapo na. Habang siya'y hindi malaman kung ano ang dapat na maramdaman, siya'y okay lang sa kanya na magkaroon ng anak at tanggap niya ito. Pero si Kyle, ang asawa niya, matatanggap kaya nito ang pinagbubuntis niya? Kahit na hindi pa naman malaki ang kanyang tiyan, ay todo alalay na kay Fiona ang mag-asawa. Gusto pa nga ng mga ito ay kumuha na ng mag-aalaga sa kanya. Pero syempre tumanggi siya. Kaya niya naman kasi ang sarili at ang laki-laki niya na para alagaan pa. Isa pa'y nandiyan naman si Manang Sabel na alam niyang hindi siya pababayaan dahil parang anak na rin ang turing nito sa kanya. Kinagabihan ay umuwi na rin si Kyle. Tinatawagan kita. Bakit hindi mo sinasagot? Pangongompronta agad ng ginang sa anak. Simula pa lang ng usapan ay alam na agad ni Fiona na mauuwi iyon sa pagtatalo. Kitang-kita niya rin kasi
kung paano mapahilot si Kyle sa sentido nito. I'm working, Mom. Mas importante pa ba yan kaysa sa asawa mo? Mahinang natawa ang lalaki na hindi nagustuhan ng mommy nito. Walang nakakatawa sa tanong ko, son. Muling sumeryoso ang muka ng anak nito. Kayo ang nakakatawa, Mom. Pinilit niyo ko na pakasalan ng babaeng yan. Itinuro siya nito. Tapos gusto niyo na magkaroon ako ng pakialam sa kanya. Napailing pa ito. That would never happen, Mom. Mabilis na lumapit ang ginang sa anak nito. At sa isang iglap ay, isang malakas na sampalang natanggap ni Kyle mula sa mommy niya. Ngunit imbis na masaktan, ay walang emosyon lang na tinginang ibinigay nito sa ina. Iniwan sila nito sa unang palapag ng mansyon. Nang madako ang tingin ng ginang sa kanya, ay mabilis siya nitong nilapitan. Gustong sisihin ni Fiona ang sarili. Siya kasi ang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng yun. Kung hindi mo na dapat nakita pa yun, iha. Baka ma-stress ka at makakasama sa baby. Natigil siya sa pag-iisip ng kung ano-ano. Habang sa loob ng kwarto nilang dalawa ni Fiona, ay pinagbabato ni Kyle ang mga gamit. Wala siyang pakialam kumalat ang kakalat, pero hindi niya iyon liligpitin o aayusin. Dahil alam naman niya kung sino ang pwedeng gumawa nun. Sir! Tama nga siya. Susundan siya ng babae. Kapag silang dalawa lang, ayun ang tawag nito sa kanya. Are you happy? Kuhang-kuha mo na ang loob ni Mom. Aniya sa babae, na nagdulot siguro ng pagkapahiya kaya nayuko. Hindi ko naman po gusto. Hindi mo gusto? Ni ginusto mong isuko ang sarili mo sa akin para umabot tayo rito. Ito ang gusto mo. Sigaw niya sa babae, bago ito iniwan sa kanilang kwarto. Tanging ang pagtingin niya lang sa nakabukas na pinto na nilabasan ng asawa ang nagawa ni Fiona. Hanggang sa madako ang tingin niya sa nagkalat na mga gamit. At dahil kaya niya naman, ay siya na lang ang nag-ayos noon. They say you're pregnant. Nang imulat ni Fiona ang mata, yun kaagad ang bumungad sa kanya. Nakabihis na si Kyle at mukhang paalis na rin ito para sa trabaho. Sinabi na pala ng mga magulang nito ang tungkol sa pagbubuntis niya at hindi kagaya ng ibang asawa. Hindi mo makikitaan ng saya ang mukha nito. Ako ba ang ama niyan? Gusto niyang sampalin ng lalaki dahil sa tanong na binigay nito sa kanya. Ngunit hindi niya naman magawa. Ni wala ring salita na lumabas sa kanyang bibig. Nanatili lamang ang tingin niya kay Kyle. Well, I don't know kung ilang lalaki na bang pinag-alayan mo ng sarili mo. Doon na siya napatayo at masamang tinignan ng lalaki. Hindi ako mababang klase ng babae. May diin niyang sabi pero mahina lang na natawa si Kyle. Saka ito napailing-iling na nilisan ng kwarto nilang dalawa. Muli na lang napaupo si Fiona sa sofa na kanya ring tinutulugan. Sumusobra na ang lalaki. Bakit ganun ang tingin nito sa kanya? Dahil ba sa ex nito na manluloko? Kaya pare-pareho na lang ang tingin nito sa mga babae? Matapos mag-ayos ng sarili, ay bumaba na rin si Fiona. Nang makita nga siya ni Ma'am Ferren na bumaba ay agad siya nitong nilapitan upang alalayan. Kaya ko naman po. Nahihiya niyang sabi sa ginang pero tanging ngiti lang ang naging tugon nito sa kanya. You're carrying our grandchild, so we should take care of you. Kung si Kyle ay hindi ka tinatrato ng maayos, pues ibahin mo kami ng asawa ko. Anak na rin ang turing namin sa'yo, iha. Siguro'y masyado siyang na-touch, kaya unti-unting naluha si Fiona. Hanggang sa namalayan niya na lamang na may tumulo na palang luha mula sa kanyang mga mata. Stop crying. Ang mabuti pa'y kumain ka na lang. Masarap ang nilutong agahan ni Manang. Habang pinapanood ni Ferren ang daughter-in-law niya na kumakain, ay hindi niya maiwasan na mapangiti. Nakakalungkot lang ang ginagawang pagtrato ng anak niya rito. Pero alam niya naman na hindi magtatagal, mauhulog din ito sa babae. Nadala naman ni Kyle ang init ng ulo niya sa kumpanya,
Kaya halos lahat ng empleyado ay napagalitan niya ng araw na yun. Gusto niyang mawala na ang babaeng yun sa buhay niya. Pero paano? Paano niya gagawin yun? That woman is so irritating. Sa araw-araw na nakikita niya ito'y puro inis ang nararamdaman niya. Tapos ang pinagbubuntis nito, ni hindi niya nga sigurado kung sa kanya nga ba yun. Oo, may nangyari sa kanilang dalawa. Pero sa kanilang dalawa lang ba? Siya lang ba ang lalaking pinag-alayan nito ng sarili? Sa pamamagitan ng pagtawag-tawag, ay napapawi naman ang pangungulila ni Fiona sa kanyang pamilya. Sabi niya sa mga ito ay ayos lamang siya, kahit na ang totoo ay hindi naman talaga. Pero hindi niya kasi pwedeng sabihin ang totoo dahil ayaw niyang masaktan ang mga damdamin nito. Iha, sigurado ka bang hindi ka sasama sa amin? Tanong ng mommy fairy niya. Nakabihis na ang mag-asawa para sa party na pupuntahan at kanina pa siya kinukumbinsi ng mga ito na sumama sa kanila. Ngunit ayaw niya talaga. Medyo halata na rin kasi ang umbok sa kanyang tiyan, kaya naman mahahalata na iyon. Kaya medyo nahihiya siya. Hindi po, nandito naman po si Manang kaya may makakasama po ko. Aniya sabay baling kay Manang Sabel na tumangulang sa mag-asawa. Nagkatinginan ng mag-asawang Fairy at Ephraim. Hindi na talaga nila makukumbinsi pa si Fiona, kaya nagpaalam na lamang sila dito. Nang umalis ang mag-asawa, sakto namang dumating si Kyle. Pero kagaya ng lagi nitong ginagawa ay hindi siya pinansin ng lalaki. Ngunit naisip niya pa rin na sundan ito. Ang mommy at daddy mo, may pinuntahan silang party. Aniya sa lalaki habang tinatanggal nito ang suot na necktie. Walang emosyon na ibinaling ni Kyle ang tingin sa kanya. Natigil ito sa ginagawa. Do you think I care? Pabalang na sagot nito sa kanya. Sinasabi ko, Can you just go out? utos nito kaya mabilis siyang lumabas ng silid nila. Matapos magbihisay, bumaba na rin ang asawa niya. Nakaluto na si Manang. Sabay na tayong kumain. Aya niya rito pero hindi siya pinansin ng lalaki at basta nilagpasan na lang. Wala kasi akong kasabay. Sinundan niya si Kyle. Pinansin naman si Fiona pero tinawanan lang nito ang sinabi niya. Naririnig mo ba ang sarili mo? Sa tingin mo, sasabay ako sa'yo? Pinagmasdan pa siya mula ulo hanggang paa. Nakaramdam tuloy ng hiya si Fiona. Kaya hindi na niya pinilit pa ang lalaki. Mag-isa siyang naghapunan ng gabing iyon. Nasakit din kasi ang tiyan ni Manang Sabel, kaya hindi ito makakain. Gusto sana ni Fiona na tumulong pa sa matanda, pero pinaakyat na siya nito at magpahinga na raw siya. Wala naman siyang choice kundi ang sumunod. Baka kasi makarating pa sa mag-asawa ang pagiging matigas ng ulo niya. Pagdating ni Fiona sa kanyang silid, ay naabutan niya ang asawa na nakaupo sa kama nila. Nakalatag din sa kama ang isang papeles. Come here. Utos ni Kyle sa kanya. Kaagad siyang lumapit sa lalaki. Isang ballpen ang inabot nito sa kanya. Anong gagawin ko? Naguguluhan niyang tanong. It's a divorce paper at kailangan ng pirma mo para mapawalang bisa ng walang kwentang kasal na to. Natigilan si Fiona dahil sa narinig at nang makabawi ay doon lamang siya nakapagsalita. Hindi ko pipirmahan yan. Hindi dahil sa ayaw yun ng mga magulang ng lalaki, kundi yun ang gusto niya. You want to make everything hard for you, ha? Then, be my guest. Anito at mabilis siyang iniwan sa kanyang silid. Narinig pa nga ni Fiona ang pagmumura ng lalaki. Gustuhin man ni Fiona na umalis, ay hindi niya naman magawa. Isa pa'y buntis siya. Magiging mahirap kung aalis siya sa mansyon. Siguro kapag nakapanganak na lamang siya. Wala rin namang alam ang kanyang pamilya sa naganap sa kanya. Ni hindi nga alam ng mga ito na may asawa na siya. Sa paglipas ng mga buwan, nakasanayan na ni Fiona ang lahat. Ang pagiging super bait ng mga biyanan niya at ang ugali ng kanyang asawa.
Hindi pa rin nagbabago si Kyle, o mas tamang sabihin na mas lumala pa nga ito. Niwala nga itong pakialam sa kanyang pagbubuntis. Siguro'y iniisip ng lalaki na hindi naman ito anak ang kanyang dinadala. Pero konting pagtitiis na lang ang magagawa niya at makakaya na rin niyang makaalis sa sitwasyon na yun. Nakakatuwa lang na sa lahat ng check-up ni Fiona ay ang mommy fairy niya ang kanyang kasama. Todo suporta ang mga ito. Minsan kasi sumusunod pa ang asawa nito. Kabaliktaran ni Kyle na wala talagang amor. Hanggang sa sumapit ang araw ng kanyang panganganak. Ang mabait pa rin na biyanan ng kasama ni Fiona. Kaya kahit papano ay napapawi nito ang takot na kanyang nararamdaman. Basta daw kasi nasa tabi niya lang ang mga ito. Kung wala ito'y hindi na rin niya alam kung kakayanin niya pa. Hirap na hirap si Fiona dahil yun ang unang beses niyang manganak. Kaya nang marinig niyang iyak ng kanyang anak, ay tila ba saglit na nawala ang sakit na kanyang nararamdaman, maging ang pagod. Lalaki ang anak nila ni Kyle. Tuluyan na rin siyang nilamon ng antok. Panay ang tawag ni Ferrin sa anak na si Kyle, ngunit hindi ito sumasagot. Kung tutuusin ay, dapat ito ang nasa tabi ni Fiona. Pero ito pa ang wala, at sila ng asawa niya ang naroon. Kung naroon sana ang anak niya, edi nakita sana nito ang apo nilang kamukang-kamukha nito. Samantala sa kumpanyay, wala namang ginagawa si Kyle. Sadyang ayaw niya lang talagang pumunta sa ospital. Anong gagawin niya ron? Maboboard lang siya. At wala rin naman siyang pakialam sa sanggol, lalo pat hindi niya nga sigurado kung anak niya ba yun. Nang magmulat ng mga mata si Fiona, bumungad sa kanyang mommy Ferrin na may ngiti sa mga labi. Siguro'y masyado niya lang talagang pinaasa ang sarili. Napupunta doon ng asawa niya kahit sa panganganak niya man lang. Pero wala talaga. Wala itong pakialam sa kanya. I'm so proud of you, Iha. Hinagkan pa siya ng ginang sa noo, habang ang father-in-law niya ay pinapanood lamang sila. Si Kyle, natawagan mo na ba? Tanong nito sa asawang si Ferrin. Mabilis na nawala ang ngiti sa labi ng ginang at naisip nitong ibahin na lang ang usapan. Ano nga palang ipapangalan mo sa apo namin, Iha? Kayo po, wala po kayong naiisip? Ikaw ang naghirap, kaya ikaw dapat ang magpangalan. Napangiti si Fiona. Kiel Ivan Villafuerte. Nagkatinginan at napangiti na lang ang mag-asawang Villafuerte. Matapos ang isang araw ay, inilabas din si Fiona ng ospital. Pinilit niya talaga ang mag-asawang Villafuerte na umuwi na sila. At hindi talaga siya sanay sa lugar na yon. Hindi naman inaasahan na may pa-welcome party pala ang mag-asawa sa kanya. Nakahanay ang mga maid at may hawak na banner ang mga ito. Isa-isang niyakap ni Fiona ang mga ito bilang pasasalamat. Ngunit mabilis ding nawala ang saya dahil sa tanong ng mommy Ferrin kay Manang Sabel. Si Kyle, hindi pa po umuwi ang anak ninyo, ma'am. Sa 2 araw po na nasa ospital kayo, ay hindi po siya umuwi rito. Kita niya ang pagkadismaya sa mukha ng ginang. Ngunit nang madako ang tingin nito sa kanya, ay pilit itong ngumiti. Pinanatili din ito na kalmado ang sarili nito, ang may hawak sa apo. Ano nang plano mo, Iha? Ang mommy Ferrin pa rin ni Fiona ang may hawak kay Bibi Kiel, kaya nakapag-usap sila ni Manang Sabel. May lungkot niya munang pinagmasdan ng anak na nasa biyanan bago sinagot ang tanong ni Manang. Sa ngayon, hindi ko pa po alam. Pagsisinungaling niya, kahit nang totoo ay nakaplano na ang lahat. Basta, wag mo kaming iiwan, ha? Tumango na lang si Fiona bilang tugon, kahit na alam niya sa kanyang sarili, nakabaliktaran ng sinabi ni Manang Sabel ang kanyang gagawin. Laking pasasalamat ni Fiona nang sumunod na araw ay umalis ang mag-asawang Ephraim at Ferrin. May kailangan kasi silang atenda na kasal at tungkol naman sa asawa niya, hindi pa rin ito umuwi. Pero kahit naman naroon ito,
At aalis siya baka matuwa pa ito kaysa ang pigilan siya. Naayos niya na ang mga gamit. Yung mga dala niya nung nagtungo siya roon, yun lang din ang dadalhin niya paalis. Pero bago tuluyang umalis ay, hinanap niya muna ang divorce paper na matagal nang pinapapirmahan ni Kyle sa kanya. Mabilis niya iyong nakita dahil nakalagay lamang sa isang cabinet. Mahina na lang na natawa si Fiona nang makita roon ang pirma ng lalaki. Ano pa ba nga aasahan niya? Mabilis niyang pinirmahan ang kasulatan at ipinatong na lang sa ibabaw ng mesa para mabilis makita. Lumabas siya ng silid at isinarado ang pinto. Sunod siyang nagtungo sa silid ng anak. Kasalukuyan itong natutulog sa crib. Kakatapos niya lamang patulugin at walang kaalam-alam ang baby niya, naiiwan niya na ito. Pero ano bang magagawa niya? Gayong alam niyang hindi niya rin makakayang bigyan ng magandang buhay ang bata. Mas maganda kung mananatili ito roon. Pasensya ka na anak ha, pero kapag okay na ang lahat, babalik si mama, babalikan kita. Kasabay ng bawat salitang binibitawan niya ay ang pagpatak ng mga luha ni Fiona. Mabuti at walang tunog ang kanyang pag-iyak, kaya hindi nagising ang sanggol. Tinuyo niya muna ang mga luhang nanggaling sa mga mata niya, saka tuluyang lumabas ng silid. Napahawak na lamang si Fiona sa kanyang dibdib. Ramdam niya kasi ang labis na sakit doon, pero kailangan niya iyong gawin. Saan ka pupunta, Iha? Naalarma si Manang Sabel nang makita siyang may dalang mga bag. Maging ang ibang katulong ay natigil sa ginagawa. Saan ka pupunta, Iha? Mabilis itong nakalapit at inulit ang tanong na hindi niya nasagot. Kayo na po ang bahala sa anak ko, Manang. Aniya sa matanda. Ano? Bakit? Puno ng pagtataka ang mukha nito. Aalis na po ako pero iiwan ko po si Kiel. Hinawakan ni Manang Sabel ang kamay niya. Bakit ka aalis? Wala namang nagpapaalis sa'yo rito. Si Sir Kyle ba? Iling ang naging tugon niya rito, saka pilit na ngumiti. Aalis na po ako. Aniya tinanggal na ang pagkakahawak nito sa kanya. Narinig pa ni Fiona na tinatawag siya ni Manang Sabel, ngunit hindi niya na ito pinansin pa. Mabuti na lang talaga at may dumaan kaagad na sasakyan. Akala niya talaga ay magagawa niyang hindi lumingon, pero nakita niya pa ang matandang katulong na may tinatawagan. Inayos niyang pagkakaupo sa taxi. Saka mabilis na tinuyo ang mga luhang tumulo na naman. Bakit mo siya hinayaang umalis, Manang? Hindi mapigilan ni Ferry ng sarili na magalit. Kahit na alam niyang wala namang kasalanan ng matanda. Huwag mo nang sisihin si Manang Han. Sinabi niya naman hindi ba? Sinubukan niyang tigilan si Fiona. Pero desisyon talaga nung bata. Saad ng asawa nito. Nagpalakad-lakad ang ginang. Hindi malaman ang kanyang gagawin. Oo nga't naroon sa kanila ang apo. Pero mas maganda na naroon din ang ina nito, ang daughter-in-law nila. Hindi dapat tayo umalisan para mapigilan natin siya. Tumulo na ang luha mula sa mata ni Feren. Niyakap naman ito ni Ephraim. Sa dibdib ng asawa, nagiiyak ang ginang. Anong nangyayari dito? Hanggang sa narinig nila ang boses na yon. Natigilan si Feren sa pag-iyak. Mabilis din itong tinulo ang mga luha. Sa kagalit na lumapit sa anak. At isang malakas na sampal ang ipinagkaloob dito. Hindi kaagad nakapagsalita si Kyle. Halos tumabingi kasi ang mukha nito sa pagkakasampal ng ina. At ramdam talaga nito ang sakit. Ilang araw kang wala, tapos magpapakita ka rito na wala kang masamang ginawa. Gigil na gigil si Feren, na kulang na lang ay muling sampalin ng anak. I was just asking kung anong nangyayari. Natawa ang ginang. Gusto mo talagang malaman kung anong nangyari? Then, I will tell you. Sigaw nito sa mukha ng anak. Umalis na si Fiona. Natigilan si Kyle sa sinabi ng ina. Pero isinawalang bahala ng ginang ang reaksyon nito.
wag mo akong kakausapin hanggat hindi mo nababago yung ugalit pananaw mo. Tinalikuran nito ang anak at hindi na pinansin pa. Gustong sundan ni Kyle ang ina, ngunit hindi niya magawa. Sa silid ng apo nagtungo si Feren. Naabutan nitong tulog pa si Baby Kiel na walang kaalam-alam na iniwan na ito ng ina. Apo! Naluluhang hinaplos ng ginang ang muka ng apo, hanggang sa naramdaman nitong may nakatayo sa kanyang likuran. Mom! Dahil kilala niya naman kung sino, hindi niya na ito nilingon at ifinokos ang atensyon sa apo. Mom! Sir, may sasabihin pa sana ang anak, kaso nga lang ay tinawag na ito ni Manang Sabel. Ano yun, Manang? Nakita ko po yung papel na may pirma na ni Fiona sa ibabaw ng mesa sa kwarto. Mabuti pa'y itago nyo na at sana po ay maging masaya kayo. Tinungo ni Kyle ang silid nilang mag-asawa. Pagkapasok ay ang asawa niyang palaging sa sofa na tutulog ang agad niyang naalala. Hanggang sa mahagip ng kanyang mga mata ang isang papel na nakapatong sa may table na nasa harapan ng kama. Iyon ang divorce paper na matagal niya nang pinapapirmahan kay Fiona at sa wakas ay pirmado na nito iyon. Ngunit bakit ganun? Wala siyang maramdamang saya. Hindi ba't iyon ang gusto niya? Dinala si Kyle ng kanyang mga paa sa silid ng bata, kung saan nakita niya ang mommy niya kanina, ngunit wala na roon ang ina. Nang mapansin niyang gising na pala ang sanggol na nasa loob ng crib, sinubukan niya itong hawakan. Layuan mo ang apo ko! Ngunit tinulak siya palayo ng ina. Hindi nakapagsalita si Kyle. Tanging ang pagmasdan lang ang sanggol na nasa crib ang kanyang nagawa. Maybe you still have work. Bakit hindi ka umalis? Galit na tanong nito. He looks like me. Aniya habang nakatingin pa rin sa sanggol. Ngunit tawa lang ang natanggap niya mula sa ina. It's too late, son. Kahit magsisi ka pa. Wala nang ina ng anak mo, and it's all your fault. Mom, son, ang mabuti pa iiwanan mo muna ang mami mo. Napatingin si Kyle sa daddy niya na nasa labas ng pinto. Bago tuluyang iwan ng ina sa silid na yon, ay muli niya itong tinignan. Kitang-kita niya ang lungkot sa mukha nito. I am so disappointed to you, son. Hindi ka namin ganito pinalaki ng mommy mo. Dahil lang sa babaeng yun ay nagkaganyan ka. Hindi nakasagot si Kyle. Sumagi sa lahat ng isip niya ang mga sinabi niya kay Fiona na masakit pa kaysa sa pisikal na pananakit. Dad, I'm sorry. Yun na lang ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit tanging ang pag-iling lang ang naging tugon ng dad niya. Tinalikuran na rin siya nito. Halatang ayaw humaba pa ang usapan nilang dalawa. Doon nag-flashback kay Kyle ang lahat ng kasamaang ginawa niya na kung tutuusin ay hindi nakapatapatawad, lalo na ang mga pinagsasabi niya. Sunod-sunod ang ginawa niyang pagmumura at walang ibang minumura kundi ang sarili lang din. Napakasama niya na isinisi kay Fiona ang lahat kahit alam niya naman sa sarili na siya ang may kasalanan. Ate Fiona? Bibili sana si Franz sa tindahan nang makita niya ang ate Fiona niya. Tumulo na lang ang luha ni Fiona, lalo na nang mabilis na lumapit sa kanya ang bunsong kapatid para yumakap. Ate, nakauwi ka na. Ang tagal mong nawala, ate. Basag na ang boses at halatang maiiyak na rin. Nay, Tay, Ate Faye, nandito na si Ate Fiona. Kung makasigaw ito, akala mo ay wala ng bukas. Kaya nga pati ang mga kapitbahay ay napapasilip sa kanilang mga bintana. Ate Fiona? Kasunod na lumabas ni Faye ang mga magulang niya. Walang inaksayang oras ang mga ito. Tumakbo palapit sa kanya para yumakap. Doon na naibuhos ni Fiona ang lahat ng sakit na nararamdaman. Sunod-sunod na nagsipataka ng kanyang mga luha. Namiss mo rin kami, ate. Umiiyak ka rin eh. Pangaasar pa sa kanya ng kapatid.
Kaya kahit papano ay medyo natawa si Fiona. Pumasok na tayo sa loob. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Aya niya sa mga ito. Naunang pumasok ang dalawa niyang kapatid at tatay. Manghahakbang na nga siya para sumunod sa mga ito. Kaso nga lang ay natigilan si Fiona sa tanong ng nanay niya. Bakit natagalan ang uwi mo, anak? Si Carlota naman ay nakakauwi nun, lalo na kapag may okasyon. Ang Carlota na tinutukoy nito ay ang taong dahilan kung bakit siya nagkaroon ng trabaho. Hindi naman ito ganun katanda, pero pinatigil na ng mga anak sa pagtatrabaho. At simula noon ay siya na ang pumalit. Pasok na po tayo, Nay. Sabi niya na lang dahil hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito. Samantala sa mansyon ay hindi pinapansin si Kyle ng mga magulang niya. Mukhang wala ring gana ang kanyang ina na makasama siya sa hapag, kaya binibilisan nito ang pagkain. Maging si Manang Sabel ay walang emosyon siyang pinagsisilbihan. Ramdam na ramdam niya talaga ang kanyang pagkakamali sa klase ng pakikitungo ng mga ito sa kanya. Paalis na sana si Kyle sa may dining nang magsalita si Manang Sabel. Alam mo, iho, isang mabuting babae ang sinayang mo at pinag-isipan mo ng masama. Bihira ka lang makakakita ng katulad ni Fiona na mapagtiis at mabuti ang puso. Nagawa niyang tiisin ang lahat dahil mahal ka niya. Walang kahit anong nasabi si Kyle. Sadyang umabot siguro sa puntong sumuko na siya at tinanggap na hindi mo masusuklian ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay iniwan na siya nito. Naipikit na lamang ni Kyle ang kanyang mga mata. Bakit ba kasi inisip niya na, katulad lang ng ex niyang si Giselle si Fiona, na isusuko ang sarili para sa pera at magaling magpanggap? Muli siyang dinala ng kanyang mga paa sa kwarto ng anak. Doon niya nakita ang mga magulang na abala sa apo. Gusto niyang lumapit ngunit nahihiya siya at biglang naalala ang pananaboy ng ina sa kanya kanina. Isa pa, ano ang ambag niya? Niwala nga siya ng ipanganakang bata. Samantala si Fiona ay tulala lang. Matapos ang madramang tagpo ay gano'n na ito. Pansin na pansin niyo ng dalawang kapatid. Nay, bakit gano'n si ate? Hindi siya masyadong nagsasalita. Ani Franz sa nanay nito. Sumilip din tuloy sa kwarto ng kapatid si Faye. Oo nga, Nay. May problema kaya si ate? Natatakot ako, Nay. Baka kung anong ginawa ni ate para makapagpadala sa atin ng malaking pera. Nangangambang sabi ni Faye dito. Malaki kasi ang pinapadalang pera ni Ferren sa mga ito. Nak, ayos ka lang ba? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Huwag kang mahiyang magsabi. Nandito si nanay. Makikinig ako sa'yo. Nabaling ang tingin ni Fiona sa kanyang nanay. Sorry, Nay. Sorry po talaga. Yun na lang ang kanyang nasabi. Anak, bakit ka nagsusorry? Kami nga dapat ng tatay mong humingi ng tawad sa'yo dahil hindi mo natapos ang pag-aaral mo. At hindi naging sapat ang pamimilit namin ng tatay mo para bumalik ka. Umiling si Fiona. Pag-iyak lang ang nagawa ni Fiona. Yakap na rin siya ng ina, pero hindi niya magawang sabihin ang dahilan ng mga pagluha niyang iyon. Mabuti na nga lang at hindi na siya pinilit ng ina. Ate, pumasok si Faye sa kwarto. Sumunod naman si Franz. Ate, 1 taon na lang makakatapos na ako. Bakasyon na naman po kaya maghahanap ako ng pagtatrabahuhan para hindi ka na umalis at malayo sa amin, ate. Ani Faye habang namumula-mula ang mga mata. Ako din, ate. Magbebenta ako ng gulay sa bakura natin para may pambaon ako. Hindi mo na po problemahin yun. Sorry, ate. Nahirapan ka dahil sa amin. Tinuyo ni Fiona ang kanyang mga luha. Saka siya napangiti. Wala yun. Mahal na mahal ko kayo eh. Saka hindi na talaga ako aalis. Sama-sama na tayo. Sabay-sabay na niyakap ni Fiona ang mga ito. Ang tatay niya nga na medyo nahuli ay kunwari pang nagtampo. Kinabukasan ay buo na ang desisyon ni Kyle. Susundan niya si Fiona.
Hihingi siya rito ng tawad, kaso nga lang hindi naman niya alam kung saan ito matatagpuan. Kaya paano niya magagawa yon? At ang tanging niya lang pag-asa ay si Manang Sabel, dahil siguradong walang kahit anong sasabihin sa kanya ang mommy at daddy niya. Manang, hindi pumasok si Kyle sa kumpanya at sinabi niya sa kanyang sekretarya na ilang araw siyang mawawala. Ano yun, iho? Tanong nito na parang wala sa kanya ang pansin. Saan ko po makikita ang asawa ko? Natigil sa paghuhugas ng pinggan ng matanda. Tinuyo din muna nito ang kamay. Kung uhugasan mo ang mga ito, sasabihin ko sa'yo. Turo ng matanda sa hugasin. Kaya laking gulat ng matanda nang hawakan at magsimulang maghugas ng pinggan ng lalaki. Lahat ng inuutos ni Manang Sabel ay sinusunod ni Kyle. Laking pagtataka pa nga ng mag-asawang Ephraim at Feren kung bakit biglang naging close si Manang at ang kanilang anak. Ngunit hindi matanong ni Ferry ng anak. Masama pa rin talaga ang loob ng ginang dito. Sa katunayan ay ilang araw na nitong hindi pinapansin ng anak. Manang, hindi niyo pa rin po ba sasabihin sa akin? Kakatapos lang ni Kyle na magdilig. Mabilis nitong pinunasan ng pawis. Natigil si Manang Sabel sa ginagawa. Ibinaling nito ang atensyon sa lalaki, nakakatapos lang magpunas ng pawis. Sa nakikita ng matanda ay mukha namang sincere ang amo niya, pero hindi niya pa rin masabi, lalo na't hindi niya naman mababasa ang tumatakbo sa isipan nito. Siguro makakabuti kong bumalik ka na lang sa kumpanya, iho. Nakita ni Manang Sabel kung paano nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Kung kanina pagod, ngayon naman ay tila ba nawala nito ng pag-asa, imbes na galit. Gusto ko lang po na makahingi ng tawad sa kanya, Manang. Hindi ko naman po siya guguluhin. Matagal na pinakatitigan ng matanda si Kyle. Sa totoo lang ay naaawa na rin siya sa lalaki dahil hindi ito pinapansin ng mga magulang. Tapos ay hindi rin ito pinapalapit sa sariling anak. Pero walang-wala iyon sa awa na naramdaman niya para sa asawa nito. Sasabihin ko na. Sumilay ang ngiti sa labi ni Kyle. Samantalang si Manang Sabel ay napapailing na lang. Para na rin tumigil na ang pangungulit nito sa kanya. Hindi niya na rin kasi magawa ng maayos ang trabaho dahil palaging may nangungulit at nakabuntot sa kanya. Samantala sa probinsya ay abala si Fiona sa pagtulong sa kanyang mga magulang. Kasakasama niya ang nanay niya sa pagtitinda. Wala rin namang kasing mangyayari kung ilulugmok niya ang sarili. Ayaw niya rin na mag-alala sa kanya ang pamilya. Nay, pwede ko bang mahiram yung anak niyo? Isang gabi lang. Masayang nakikipag-usap ang nanay niya sa isang bumibili ng kakanin, pero natigil ito sa ginagawa dahil sa lalaking dumaan. Hinago din kasi nito ng tingin ng katawan niya. Kung saksakin na lang kaya kita. Nawala ang ngisi sa labi ng lalaki. Dali-dali rin itong umalis. Maraming salamat po. Bumalik na sa mood ang nanay niya. Makakauwi na tayo, anak, ubos na. Napangiti na lang si Fiona. At gaya ng sabi ng nanay niya, umuwi na sila. Wala sa bahay ang kapatid niyang si Franz. Siguro'y kasama ng tatay niya sa pagtitinda. Habang ang kapatid niyang si Faye ay naghahanap siguro ng pwedeng trabaho. Biglang sumagi sa isip ni Fiona ang anak. Kamusta na kaya ito? Palagi ba itong umiiyak? Hinahanap siya? Ngunit nang si Kyle naman ang sumagi sa kanyang isipan, ay mabilis siyang napailing-iling. Habang sa mansyon ng mga Villafuerte, ay buo na ang desisyon ni Kyle. Susundan niya si Fiona at gagawin niya ang lahat para mapabalik ito, kahit man lang para sa anak nilang dalawa. Kaya bago tuluyang umalis ng mansyon, ay pumunta muna si Kyle kay Baby Kial. Naabutan niyang buhat ito ng taga-alaga. Saglit kasing umalis ang mga magulang niya at may inaasikaso. Sir, bawal po kayo dito. Mahigpit kasing bili ng mommy niya na wag siyang palalapitin sa apo nito. Saglit lang. Aniya sa babae.
Gusto niya ring mabuhat ang anak at dahil sa labis na pamimilit niya sa tagapag-alaga, ay napilitan itong ibigay sa kanya ang sanggol na laking pasasalamat naman ni Kyle dahil hindi ito umiyak. Don't worry, pagbalik ni Daddy, kasama ko na ang mommy mo. Hinagkan niya pa sa noo ang bata bago ito tuluyang ibinalik sa tagapag-alaga nito. Iiyak pa nga sana si Baby Kial, mabuti na lang at hindi natuloy. Ang sama-sama niya kay Fiona, pero may pagkakahawig pa rin talaga sa pangalan niya, ang pangalan ng anak nila. Nang tanungin niya sa daddy niya ang pinangalan ni Fiona sa anak nila, ay halos hindi pa nga siya makapaniwala. Gamit ang kanyang sasakyan at matapos ang ilang oras na biyahe, ay narating din ni Kyle ang probinsya nila Fiona. Masasabi niyang tahimik ang pamumuhay doon at mukha namang mababait ang mga tao. Marami ding mga puno at nakatanim na halaman sa kani-kaniyang bakuran. Kilala mo ba si Fiona de la Cruz? May batang lumabas sa bahay na kanyang tinigilan, kaya naman naisipan niyang tanungin ito para makumpirma kung doon nga nakatira ang asawa niya. Kumunot ang noo ng bata na sa tingin niya ay nasa 8 o 9 na taong gulang. Diyan ka ba nakatira sa bahay na yan? Sunod na tanong niya, ngunit hindi pa rin iyon sinasagot ng batang lalaki. Pinakatitigan lang nito ang mukha niya. Gusto ko lang. Kapatid ako ni Ate Fiona. Anong kailangan mo sa ate ko? Kung magsalita ito ay animoy hindi na bata. Napakaseryoso rin ng boses na parang nagkamali siya ng sagot ay may paglalagyan siya. Ako kasi ang boss niya. Nakalimutan niya kasi ang huli niyang sweldo. Pagsisinungaling niya sa batang lalaki. Dahan-dahan itong napatango. Boss ka pala ni ate. Pasok ka muna sa bahay namin. Mainit kasi dito eh. Babantayan na lang kita kasi syempre, hindi ka pa rin namin kilala. Sumunod si Kyle sa bata. Nasaan ang ate mo? Tanong niya kaagad nang makapasok sila sa bahay. Masasabi niyang medyo may kaliitan ng bahay pero kasya ang pamilya. Mamaya-maya pa si ate. Tinutulungan niya kasi si nanay na magtinda ng kakanin. Dapat nga nagtitinda din ako ng gulay ngayon kasama si tatay. Kaso pagising ko kaninang umaga, wala na siya. Napakamot pa ito sa ulo. Hindi alam ni Kyle pero bigla na lamang siyang napangiti. Hanggang sa madako ang tingin niya sa isang family picture. Siyempre naroon si Fiona at sa lahat ay ito ang may pinakamagandang ngiti. Ang ngiti na siya lang ang nakaalis sa mukha nito. Ganda ng ate ko no? Napatingin siya sa bata. Ako nga pala si Franz. Pagpapakilala nito sa kanya. Tinanggap ni Kyle ang pagkikipagkamay nito. Ako si Kyle. Tanging tangulang ang naging tugon nito. Kaya muli niyang ibinalik ang atensyon sa family picture. Hindi ba magagalit ang ate mo na pinapasok mo ko rito? Siyempre Franz, sinong kausap mo? Sabay silang napatingin sa pinto na kabubukas lang at mula sa kanyang kinatatayuan ay nakita ni Kyle ang babaeng kanyang hinahanap. Ang kaninang ngiti sa labi nito ay mabilis na nawala. Saka nito galit na binalingan ang kapatid. Bakit ka nagpapapasok dito nang hindi mo kilala? Sa kapatid lang nakatingin si Fiona at hindi sa kanya. Napakamot naman sa ulo ang bata. Kasi ate, sabi niya, boss mo raw siya. Saka binabantayan ko naman, wala rin naman siyang mananakaw sa atin eh. Inis na napakamot sa ulo ang babae. Diyan ka na muna, mag-uusap lang kami. Gamit ang mga mata, sinenyasan siya ng babae na sumunod dito. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tugon ni Fiona habang nakatalikod sa kanya. Hindi naman alam ni Kyle kung ano ang nagtulak sa kanya na gawin ang bagay na yun. Pero niyakap niya ang babae habang nakatalikod ito sa kanya. Mabilis na natanggal ni Fiona ang pagkakayakap ni Kyle sa kanya. Hinarap niya rin ito at bahagyang itinulak palayo. Teka, ano bang ginagawa mo? Punong-puno ng pagtataka ang mata niya kung bakit nito ginawa iyon. Pero walang masabi ang lalaki.
Hindi tulad nung nakaraan na sa tuwing siya ang kaharap ay sari-saring masasakit na salita ang natatanggap niya rito. Sir, tinatanong ko kayo kung anong ginagawa niyo rito. May halo na yung inis, hindi katulad kanina na kalmado lang. Fiona, sumama ka na sa akin. Ano? Kumunot pa ang noo ni Fiona. Sinubukang hawakan ng lalaki ang kamay niya, ngunit lumayo siya rito. Fiona, please. Sinundan kita rito para humingi ng tawad sa'yo sa lahat ng nasabi at nagawa ko. Mahina siyang natawa. Bakit? Nakokonsensya na ba kayo, sir? Huwag kayong mag-alala. Isipin niyo na lang na ginawa ko yun dahil yun ang gusto ko at wala kayong kinalaman. Kung wala na kayong sasabihin, mas maganda pang umalis ka na lang. Nilagpasan niya ang lalaki. Ngunit hindi pa siya nakakapasok ng bahay, ay naramdaman na ni Fiona ang pagkakahawak ni Kyle sa kamay niya. Ano na naman ba? Inis niyang baling dito. Ngunit wala na namang lumabas na salita sa bibig nito. Kaya mabilis niya na lang na binawi ang kamay niya at iniwan ng lalaki sa labas ng bahay. Napasandal si Fiona sa nakasaradong pinto. Animoy lalabas ang kanyang puso sa loob ng dibdib dahil sa lakas ng kabog niyon. Hindi niya alam kung anong tumatakbo sa isipan ng lalaki. Pero alam niya sa sarili na hindi niya pwede pang paasahin ang kanyang sarili. Mabuti na lang talaga at napagpasyahan niyang umuwi kaagad. Dahil kung hindi ay, baka ano nang ginawa ng walang kwentang lalaki na yun sa kapatid niya. Ate, nakapag-usap na ba kayo ng boss mo? Tanong kay Fiona ng kanyang kapatid. Para bang hinintay talaga nito na makabalik siya. Maitanong lang iyon. Franz, mangako ka sa akin. Kumunot ang noo ng kapatid niya. Ano yun ate? Huwag na huwag kang maglalapit-lapit sa lalaking yun. Nagkakaintindihan ba tayo? Sunod-sunod na tangulang ang nagawa ng batang si Franz. Samantala sa labas ng bahay ay nanatili si Kyle nang bigla namang umulan. Gusto niya sanang sumilong ngunit wala siyang masisilungan. Kaya nagtiis siyang nakatayo kahit na nilalamig. Mabuti at nakaubos tayo Sabay na natigilan ng mag-asawang Maria at Fernan. Sino ang binatang nakatayo sa labas ng kanilang bahay? At bakit hinahayaan nito ang sarili na maulanan? Akmang lalapitan ni Maria ang lalaki, pero pinigilan nito ng asawa, at ang Ginoo na lang ang lumapit. Mawalang galang na iho, pero sino ka? At anong ginagawa mo rito sa labas ng bahay namin? Tanong nito kay Kyle, na halos nanginginig na sa lamig. Mabuti pa't pumasok ka na muna sa loob. Napakamot na lamang si Fernan sa ulo nito. Ni hindi pa nga nila kilala, pero pinapasok na agad ng asawa niya. Gulat ang bumalatay sa mukha ni Fiona, dahil kasabay na pumasok ng mga magulang niya si Kyle. Nay, bakit niyo naman pinapasok yan? May halong inis na tanong ni Fiona sa ina, pero syempre, may pagalang pa rin. Kumunot ang noo ni Aling Maria sa sinabi ng anak. Ibig sabihin ay kilala nito ang binata? Kilala mo ba ang binatang to, iha? Sumakto pa na kagagaling lang ni Franz sa may kusina at naabutan nito ang pag-uusap. Oo naman, Nay. Boss yan ni ate eh. Umawang ang labi ng ginang. Totoo ba yun, iha? Dahil sa lamig na lamig talaga, ay tanging pagtangu-tangu lang ang naging tugon ni Kyle. Bakit hindi mo naman pinapasok, anak? Alam mong umuulan sa labas. Kawawa naman. Napairap si Fiona. Kung alam lang ng nanay niya ang pinagsasabi ng lalaking pinapasok, ay siguradong hindi nito masasabi ang mga salitang yun. Samantala sa mansyon ng mga Villapuerte, ay sakalang nasabi ni Manang Sabel ang ginawa niya. Ano? Bakit mo naman sinabi sa kanya, Sabel? Tanong ni Ferin habang napapahilot sa sentido nito. Nakita ko po, ma'am, na sinsirang anak ninyo. Mukhang napagtanto niya na po ang kamalian niya. Ngayon pa nahuli na, at baka kung ano lang gawin nun doon, at mas lalong hindi bumalik si Fiona. Hindi nakasagot si Manang Sabel. Calm down, Han. Calm down? Alam mong gago yung anak mo, Efraim, at baka anong gawin nun doon?
Nagpalakad-lakad pa ang ginang. Magtiwala ka lang sa anak natin. Sigurado ko na ngayon ay hindi na siya papalpak. Napapailing na lamang na iniwan ni Ferry ng asawa at si Manang Sabel. Saka ito nagtungo sa silid kung saan naroon ang kanyang apo. Sorry po ma'am, pero hinayaan ko pong buhatin ng anak ninyo si Baby Kel kanina. Sabi ng tagapag-alaga, matapos nitong ibigay ang apo sa kanya. Hindi agad nakapagsalita si Ferren. Wala bang kung anong ginawa? Iling ang naging tugon ng babysitter. Pero may sinabi po siya kay Baby Kel. Kumunot ang noo ng ginang. Anong sinabi? Napagbalik niya raw po ay kasama niya na ang mommy ni Baby. Wala agad na sabi si Ferren. Natigilan ito dahil sa nalaman. Pero maya-maya pa ay wala sa sariling napangiti ang ginang. Mukhang nagsasabi ng totoo si Manang Sabel. Nagising na talaga ang magaling niyang anak. Hiling niya lang na sana'y pahirapan ito ni Fiona at huwag basta-bastang patawarin para maging worth it ang lahat. Ayan, damit ni tatay. Magpalit ka tapos kumain ka. Tapos umalis ka rin kaagad. Walang emosyon na sabi ni Fiona kay Kyle matapos nitong iabot sa kanya ang damit na pamalit. Hindi ako aalis hanggat hindi kita kasama. Kahit na nanginginig na sa lamig, ay nagawa niya pang sabihin ang mga salitang yun. Pero wala siyang natanggap na kahit anong sagot mula rito. Basta lamang siyang tinalikuran at iniwan. Halos 1 linggo na rin simula nang mapadpad si Kyle sa lugar nila. Pero hindi pa rin ito umaalis. Nagsisimula na ngang maubos ang pasensya ni Fiona sa lalaki. Halos lahat kasi ginagawa nito, makuha lamang ang atensyon niya. At hindi lang yun, nagpapapansin pa ito sa mga magulang at kapatid niya. Close na nga ng lalaki ang bunso niyang kapatid. Hindi niya naman magawang sabihin sa pamilya ang ginawa nito sa kanya dahil tsak na magkakagulo. Bakit mo ba ako sinusundan? At saka pwede ba, bumalik ka na sa pinanggalingan mo? Hindi yung sunod ka ng sunod sa akin. Inis niyang hinarap ang lalaki. Naglalakad-lakad kasi si Fiona. Tingin niya ay ito rin ang malas niya, kaya hindi siya matanggap-tanggap sa mga ina-applyan niya. I was just... Ano? Sigaw niya sa mukha nito. Alam mo, pasalamat ka nga na hindi ko pa sinasabi sa pamilya ko ang ginawa mo. Kaya may natutuluyan ka pa rito. Pero kung sinabi ko kahit kay tatay, siguradong wala kang panama. Mahina pa siyang natawa sa sinabi. Gusto ko lang humingi ng tawad sa mga... Nakakailang hingi ka na ng tawad, pero alam mo yung totoo? Naiinis ako sa ginagawa mo dahil sa isip ko, nagpapanggap ka lang. Nabahira ng sakit ang mukha ni Kyle, pero hindi niya iyon pinansin at nagpatuloy sa pagsasalita. Alam mo, ang tanga ko no? Kasi sa isang katulad mo ako nagkagusto. Ang dami-daming lalaki dyan, kahit hindi yung mayaman pero bakit sa'yo? Sa'yo pa talaga na walang puso at hindi marunong maawa. Alam mo, gago ka eh. Kasalanan mo, pero hindi mo magawang akuin. Dinuro-duro niya ang lalaki. Lalaki ka ba talaga? Ako, mababang klase ng babae. Eh ano ka, tanga? Ibubunton mo ang galit mo sa iba. Anong laban ng isang katulad ko sa'yo? Kahit anong gawin kong pagpupumiglas nun, malakas ka pa rin. Tapos ano, ako pa ang sisisihin mo? Alam mo, gustong-gusto kong ipamukha sa'yo nun na birhen mo kung nakuha. Kaso nalabhan ko na yung kumot, kaya wala na yung mantsa. Bakit ka ganun ha? Porke niloko ka ng isang babae, ganun na rin ang magiging tingin mo sa iba. Na lahat ng babae pare-pareho, masama. Yung ex mo lang yun at kasalanan mo yun dahil hindi ka nakikinig sa mga magulang mo. Walang kahit anong nasabi ang kaharap. Nanatili itong tahimik. The last time na nagkita kami ni Giselle. Malakas na tumawa si Fiona. Wala akong pakialam sa inyo ng ex mo. Gusto mo habulin mo siya. Magmakaawa ka sa kanya na balikan ka niya. Sige, go. Pero wala akong pakialam. Pinarealize niya sa akin kung anong sinayang ko. Saglit na natigilan si Fiona, ngunit agad ding nakabawi. Wala akong panahon para makinig pa sa'yo. Tinalikuran niya na si Kyle, ngunit hinabol siya nito at niyakap.
Hindi kita dapat sinaktan. I'm so sorry, Fiona. Ang tanga-tanga ko dahil nagawa kong saktan ng isang babaeng katulad mo. Please forgive me. Sumama ka na sa akin. Kailangan kita. Kailangan ka ng anak natin. I love you. Mabilis na tinanggal ni Fiona ang pagkakayakap nito sa kanya. Sa kanya hinarap ang lalaki at isang malakas na sampalang ipinagkaloob dito. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Alam mo, kung may isang hiling man ako, yun ay sana hindi ko minahal ang isang gagong katulad mo. Nagsisisi ako na nakilala pa kita at nagkaroon ako ng anak sa'yo. Huwag kang mag-alala kapag kaya ko na, kukunin ko ang anak ko. Sa kanya iniwan ng lalaki sa gilid ng daan at hindi na ito nilingon pa. Hindi magawang gumalaw ni Kyle sa kanyang kinatatayuan. Tila ba bigla siyang nanghina. Nanlalabo din ang paningin niya dahil na rin siguro sa sunod-sunod na pagpatak ng mga luhang galing sa kanyang mga mata. Ang maid niyo, Kyle, alam ko na mahal ka niya. Nakikita ko sa mga mata niya. Nung kasal niyo, nandun ako at kita ko na gusto ka niya. Gusto niya ang nangyayari kahit na ikaw ayaw mo. Treasure her, Kyle. Treasure your wife. Hindi ka na makakakita pa ng katulad niya. I'm so sorry for hurting you, Kyle, but it's the truth. Kinailangan lang kita dahil sa pera mo. Pero sa kanya, kahit pagmamahal mo lang, alam kong sapat na. Live well, Kyle. Live happily with her. Alam ko na hindi kanya magagawang saktan. Mas lalo pang nagsituluan ng mga luha ni Kyle nang maalala niya ang sinabi ni Giselle. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya makauwi sa kanila. Ni hindi niya kasi alam kung paano haharapin ang asawa. Gayong ng mga anak nga ito ay wala siya at bukod doon ay siguradong naaalala niya ang lahat ng kanyang ginawa. Pero sa kanyang pag-uwi ay wala na ito at umalis na. Samantala sa bahay nila Fiona ay nanay niyang sumalubong sa kanya. Hindi makaligtas sa paningin nito ang pamumula ng kanyang mata. Bakit ka umiiyak? Pero wala siyang naisagot. Magsabi ka sa akin ng totoo. Magsabi ka kay nanay. Sino ba talaga ang lalaking yun? Boss mo ba talaga siya? Meron ka bang hindi sinasabi sa amin, Fiona? Doon na nagsituluan ng mga luhang kanina pa pinipigilan ni Fiona. At sa wakas, nagawa niya ring ikwento sa ina ang lahat ng nangyari. Matapos niyang maikwento, ay napahawak na lang sa may dibdib ang kanyang ina. Alam niyang sobra itong nasasaktan dahil sa nalaman. Pero tama na rin na kanyang sinabi. Mahirap din kasi yung may bigat na dinadala sa kanyang dibdib. Isang malakas na suntok ang ipinagkaloob ng tatay ni Fiona kay Kyle na naging sanhi upang bumagsak ang lalaki sa lupa. Kitang-kita ng kanilang mga kapitbahay ang nangyayari dahil nanonood ang mga ito. Ang iba'y napatakip pa sa kanilang bibig. Pasalamat ka. Ngayon lang sinabi ng anak namin. Kaya pala ang bait-bait. May ginawa ka palang kagaguhan. Akmang muling susuntukin ng tatay niya si Kyle, pero humarang na ang kapatid niyang si Franz. Tay, kawawa naman si kuya. Mukha naman pong nagsisisi na siya. Nakita ko po siya na ilang beses na humingi ng tawad kay Ate Fiona. Umiling ang tatay nila bilang tugon. Pero hindi ibig sabihin nun ay palalagpasin na lang natin ang ginawa niya sa ate mo. Pinatabi nito ang anak niya at muling sinuntok si Kyle kahit na nakahiga pa ang lalaki sa lupa. Wala kang kwentang lalaki. Ang lakas ng loob mong sumunod pa rito. Ilang sunod-sunod na suntok ang pinakawalan nito. Pero ang ipinagtaka lang ni Fiona ay hindi man lang ginagantihan ni Kyle ang tatay niya. Fernan, tama na! Kung hindi pa ito inawat ng asawa, ay hindi titigil ang Ginoo. Ngayon, umalis ka na rito. Kung ayaw mong tuluyang mabasag ang mukha mo, huwag kang umasa na sasama sa'yo ang anak ko. Pupunta siya ron pero kukunin niya lang ang anak ninyong dalawa. Dahan-dahang tumayo si Kyle at pinunasan ang gilid ng labi na dumugo. Pansin niyang hirap din ito pero walang umaalalay sa lalaki. Salamat po sa pagpapatuloy niyo sa akin. Pasensya na kung hindi ako ang mismong nagsabi ng nagawa ko.
Pero gusto ko lang kasing makasama ang asawa ko ng mas matagal. Wala silang kahit na anong sinabi, hanggang sa tumalikod na ito. Nayakap na lang si Fiona ng dalawa niyang kapatid. Ate, totoo ba yung narinig ko? May anak kayong dalawa ni kuya at asawa mo siya? Tanong ni Franz sa kanya. Hindi agad nakasagot si Fiona. Sana magkaayos pa kayo ate. Paano ang anak niyo? Hindi sinagot ni Fiona ang tanong ng kapatid. Niyaya niya lamang ito na pumasok na sila sa loob ng bahay. Saglit siyang napapikit bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Samantala si Kyle ay nag-drive na pabalik sa Maynila. Ramdam niya naman na ayaw na ng mga taga-Laguna sa kanya. Mabuti na lang talaga at sa kabila ng bugbog na kanyang natanggap, ay nagawa pa rin niyang mag-drive. Hindi ibig sabihin na umalis siya, ay susuko na lamang siya basta. Bibigyan lamang niya ng time ang babae. Pero umaasa siyang magagawa niya pa ring maayos ang lahat at mabuo silang pamilya. Nais niya kasing lumaki ang kanilang anak na may masayang pamilya. Malapit na sana si Kyle sa kanilang bahay nang biglang nanlabo ang kanyang paningin hanggang sa hindi niya napansin ang isang sasakyan at nang umiwas siya rito ay binangga naman ang kanyang sasakyan sa isang puno na naging sanhi para tumama ang kanyang ulo sa manibela ng sasakyan. Sa mansyon ng mga Villafuerte, nakatanggap ng tawag si Ferren. Nasa ospital daw ang anak niya dahil na aksidente. Kaya pala panay ang iyak ng kanyang apo. May masama na palang nangyari sa daddy nito. Maybe I was too harsh on our son. Anito sa asawa, na imbis na sisihin siya, niyakap na lamang siya nito. Alalang-alala si Ferren sa anak. Hindi pa kasi gumigising si Kyle. Simula nang dalhin ito doon, ay hindi pa nagmumulat ng mga mata ang anak niya. Natatakot na ang ginang. Si Kyle ang nag-iisa niyang anak, kaya hindi niya makakayang mawala ito sa kanya. Isa pa'y alam niya sa sarili na nagkamali rin siya dahil na, imbes na kausapin ng maayos ang anak, para maintindihan ito kung saan talaga ito nagkamali, ay hindi niya pinansin at binaliwala lang. Paano kung... Shh! Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Malakas ang anak natin, kaya alam kong makakaya niya. Hindi pa nga sila nabubuo. Pero saan ang galing ang mga bugbog niya? Maaring sa pamilya ni Fiona. Mabilis na sumagi sa isip ng ginang ang daughter-in-law niya. Bakit hindi natin siya papuntahin dito? Ipasundo natin kay Manang. Namimiss na din siya ng apo natin. Matagal na nagkatitigan ng mag-asawa. Ngunit paano kung hindi siya sumama? Walang mangyayari kung hindi natin susubukan. Kinabukasan ay agad na nagtungo si Manang Sabel sa Laguna para sunduin doon si Fiona. Gamit ang driver ng pamilya Villafuerte, kaya hindi na nahirapan pa ang matanda. Anong ginagawa niyo rito, Manang? Takang tanong ni Fiona nang makita si Manang Sabel sa labas ng kanilang bahay. Kakalabas niya lang, bibili sana sa tindahan. Iha, pwede ka bang sumama sa akin? Pupunta lang po ako dun, Manang, kapag kukunin ko na ang anak ko. Aniya tinalikuran na ang matanda, pero mabilis na natigilan si Fiona sa sinabi nito. Na-aksidente si Sir Kyle, yung uwi niya galing rito at hindi pa rin siya gumigising. Nag-aalala na si Ma'am Ferren at hindi alam ang gagawin. Panay din ang iyak ng anak ninyo ni Sir. Napapatahan pero maya-maya'y iiyak rin. Hindi agad siya nakakilos at natuos sa kanyang kinatatayuan. Baka kapag nasa tabi ka na ni Sir Kyle ay magising na siya, iha. Kahit yun lang. Sige, Manang, sasama na ako sa inyo. Aniya na kinangiti naman ni Manang Sabel. Pero bago tuluyang umalis ay gumawa muna ng sulat si Fiona para sa pamilya niya. Nang sa ganun ay alam ng mga ito kung saan siya pupunta. Ako mismo nakita ko ang pagbabago ng asawa mo, iha. Pero hindi kita madidiktahan dahil hindi naman ako ang nakaranas ng labis na sakit. Pero sana'y hayaan mo siyang ipakita na nagbago na siya. Walang naging sagot si Fiona.
Nanatili lamang ang tingin niya sa kanyang dinaraanan. Ngunit pagdating matapos ang ilang oras na biyahe at pagdating nila sa ospital ay wala na roon si Kyle. Panay nga ang iyak ng mommy fairy niya dahil hindi nito alam kung saan nagtungo ang anak. "Fiona, iha!" Gulat ito nang makita siya. Ito na rin ang lumapit upang siya ay yakapin. "Salamat iha at narito ka na. Hindi kita pipilitin na muli mong mahalin ang anak ko, pero sana wag mo nang iwan pa ang anak mo. Ang pamilya mo, papuntahin ko na rin sila dito. Basta, wag ka lang umalis." Umuwi na muna kasama ang mag-asawang Villafuerte sa mansyon, pero nagulat na lamang sila sa sinabi ng isang katulong. "Ma'am, kanina pa po nang galing dito si Sir Kyle, pero nakadamit po siya ng pang-ospital. Nagbihis po tapos umalis din agad." Dali-dali tuloy nagtungo ang mommy fairy niya sa ikalawang palapag ng mansyon. Sumunod naman sila dito, maging si Manang Sabel nga ay napasunod nilang din. "Nanggaling ba dito ang anak ko?" Tanong nito sa babae, na sa tingin ni Fiona ay tagapag-alaga ng anak niya. Hindi na niya napigilan pa ang sarili na kunin ang anak sa babae. Hindi naman ito umangal at ibinigay sa kanya si Baby Kial. Kaya nasagot na rin ito ang tanong ng amo. "Opo ma'am, binuhat niya po saglit si Baby Kial tapos umalis din." Napayakap na lang ang mommy fairy niya sa asawa. Sunod-sunod ding nagsituluan ang mga luha nito. "Alam kong nagkamali ang anak natin, pero parang sobra-sobra naman yata ang naging parusa natin sa kanya." Ibinaling nito ang tingin sa kanya. "Pinagbawalan ko siya na lumapit sa anak niyo kahit gustong-gusto niya dahil sa galit ko." Umawang ang labi ni Fiona. "Hindi ko to sinasabi sa iyo para mapatawad mo siya, pero gusto ko lang malaman mo." Walang salitang lumabas sa bibig ni Fiona. Ibinaling niya na lang ang atensyon sa anak na kamukhang kamukha ng ama nito. Upang mabigyan siya ng oras para masolo ang anak, ay iniwan siya ng mga ito kasama si Baby Kial sa loob ng silid. Biglang sumagi sa isip niya si Kyle habang buhat-buhat ang anak nilang dalawa. Samantala si Kyle ay nasa kumpanya. Ipinaalam niya kasi sa sekretarya na matagal siyang mawawala at inutusan niya rin ang mga ito na sabihin niyon sa daddy niya. Siguro'y kailangan niya na munang ayusin pa ang sarili. Magiging kontento na rin muna siya na pagmasdan ng kanyang anak at asawa sa malayo. Hanggang sa mawala ang galit ni Fiona sa kanya. At kung wala pa rin talaga, kakayanin na lamang niya ang ganong sitwasyon. Titiisin niya ang lahat, gaya ng matagal na pagtitiis ng babaeng mahal na siya, pero hindi niya agad nakita. At ngayong mahal niya naman ito, ay huli na para iparamdam niya iyon. Lumipas ang 5 buwan, ngunit hindi pa rin nagpapakita si Kyle sa kanyang pamilya, lalo na sa mag-ina niya. Pero alam niya ang nangyayari sa mga ito dahil palagi niyang pinagmamasdan ng mga ito sa malayo. At kahit nasa malayo, basta nakikita niyang masaya si Fiona, ay sapat na. Kahit na kung minsan ay gustong-gusto niya talagang lapitan ng mga ito. Hindi na rin umalis pa si Fiona sa mansyon nila. Nasa Maynila na ang pamilya nito at sa tulong ng mommy at daddy niya kaya nangyari yun. Kapag dumadalaw ang babae sa pamilya nito, ay nakasunod din siya. Tungkol naman sa company nila, ay ang daddy niyang nag-aasikaso. Kaya naman masasabi niyang alam niya talaga ang lahat. Napangiti na lamang si Kyle matapos makitang masayang nakikipagkwentuhan si Fiona sa mommy at daddy niya habang buhat-buhat ang anak nila. Naglalakad kasi ito tuwing umaga. Sakto naman na pumasok na sa loob ang parents niya, kaya ang babae na lang ang naiwan sa labas, na nilalaro-laro pa ang anak nila. Panay naman ang hagikik nito sa ina. Gusto niya sanang lumapit at makisali, pero hindi naman po pwede. Saglit siyang may kinausap sa cellphone na may kinalaman sa regalong ipapadala niya sa mommy niya dahil magbe-birthday na ito. Nakaramdam ng panghihinayang si Kyle dahil wala nang mag-ina niya na kanyang pinapanood. Ngunit laking gulat naman niya dahil sa kanyang pagharap
ay naroon na si Fiona, buhat ang anak nila. Matagal mo na ba tong ginagawa? Pero imbes na sagutin ang tanong niya, nginitian lang ni Kyle si Fiona. Pumasok na kayo sa loob ni baby. Anito at tumalikod na, pero hindi na talaga niya kaya. Hindi na niya kayang magpanggap na ayos lang ang lahat kahit wala ito. Nagalit pa rin siya at hindi pa rin ito napapatawad. Wala ka bang pakialam sa amin? Sa akin? Bakit hindi ka lumalapit? Sa ilang buwan na yun, ano bang ginagawa mo? Alam mo bang alalang-alalang mommy mo sa'yo? Gumaganti ka ba sa amin kaya mo kami pinapahirapan ng ganito? Narinig siguro ng lalaki ang paghikbi niya, kaya humarap na ito. Umiiyak ka na naman. Ayokong umiiyak ka ng dahil sa akin. Tinuyo ni Kyle ang mga luha niya. Gamit ang likod ng palad ay pinunasan nito iyon. Smile. Gusto ko palagi kang nakangiti. Hinagka nito ang pisngi ng anak nila. Palagi kayong masaya ng anak natin kahit wala ako. Saka nito hinagka ng noo niya. Pumasok na kayo. Muli ay sabi nito. Hindi kami papasok hanggat hindi ka kasama. Umawang ang labi nito. Akala ko ba nagbago ka na? Bakit nananakit ka pa rin? Bumalik ka na, Kyle. Kailangan ka ng mga magulang mo. Kailangan ka namin. Matagal na hindi nakapagsalita ang lalaki at nang makabawi ay mabilis siya nitong niyakap. Are you sure? Magiging komportable ka na kasama ko? Nang tumango siya ay napangiti na lang si Kyle. Sabay silang pumasok sa mansyon ng mga Villafuerte. Gulat na gulat nga ang Mommy Farren nang makita ang anak. Son! Mabilis nitong nilapitan ng anak at yumakap. Ipangako mo sa akin na hindi ka na aalis. Umiiyak na ani ng ginang. I won't, Mom. Nang sabihin niyo ng anak, ay napanatag na ang ginang. Saan ka ba nagsususuot? Nasa tabi-tabi lang, Mom, pero hindi niyo alam. Ginulo na lang ni Ferry ng buhok ng anak. Nakatanggap naman ng tapik sa balikat si Kyle mula sa daddy nito. Maawa ka naman sa asawa at sa mommy mo. Ako kaya ko nang wala ka, pero sila hindi. Pabiro pa nitong sabi sa anak. Nang madako ang tingin ni Kyle sa mag-ina niya, ay lumapit siya sa mga ito. Pwede ko bang... Hindi pa man natatapos ni Kyle ang nais sabihin, pero ibinigay na ni Fiona sa lalaki ang anak nila. Hindi umiyak ang bata na parang alam na nito na daddy nito ang may buhat sa kanya. Sigurado ka bang hindi ka nagalit sa akin? Ayokong pinipilit mo lang ang sarili mo. Anito habang buhat ang anak nila. Wala mas lamang pa rin yung pagmamahal ko sa'yo. Sa ginawa mo, imbes na sarili mo lang parusahan mo, nadamay kami. Mahinang natawa ang lalaki. At natawa ka pa talaga. Pagtataray niya rito. Calm down, wife. Pinamulahan tuloy ng pisngi si Fiona dahil sa narinig. Aray. Pero nagulat na lamang sila nang biglang may nambato kay Kyle at nang tignan nilang dalawa, si Manang Sabel pala. Subukan mo ulit na saktan si Fiona. Mayayari ka talaga sa aking bata ka. Natawa na lamang silang dalawa sa sinabi nito. Sa buong maghapon ay kwentuhan ang nabuo sa mansyon. Para na rin kasing in-interview ng Mommy Fairy niya ang anak kung anong pinagagagawa ni Kyle nang hindi nila ito makita. Wala namang nagawa ang lalaki kundi magsabi ng totoo sa mommy niya. Kinagabihan ay nagluto ng masarap na hapunan si Mommy Farren para sa kanila, pero hindi naman inaasahan ni Fiona na iimbitahan ito ang pamilya niya. Tuwang-tuwa pa nga ang mga kapatid niyang si Franz nang makita si Kyle. Pero kitang-kita niya kung paano mapalunok ang lalaki nang mapadako ang tingin sa tatay niya. Iho. Tinawag ito ng tatay niya. Kahit na halatang natatakot ay, lumapit ito sa tatay niya. Bakit po? Halos magkanda utal-utal pa ito. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko sa'yo. Pero babalaan kita. Sa susunod na saktan mo na naman ang damdamin ng anak ko, ay may kalalagyan ka na talaga sa akin.
Napalunok tuloy si Kyle. Pero ang mga magulang ng lalaki, imbes na ipagtanggol ang anak, tinawanan lamang ng mag-asawa ang anak. Maging ang dalawa niyang kapatid ay natawa rin, pati na rin si Manang Sabel. Kuya, magpapakasal ba ulit kayo ni ate ko? Gusto ko kasing umabay. Natuon ang atensyon ng lahat sa bunso niyang kapatid. Napakamo tuloy si Fiona sa ulo niya. Franz! Saway niya sa kapatid. Ate naman, kunwari ka pa naman. Iniyakan mo nga si kuya nung wala siya eh. Nang magtama ang tingin nilang dalawa ni Kyle, napaiwas siya ng tingin. Pakiramdam niya rin kasi ay pulang-pula na ang pisngi niya. Kung hindi man naman kasi, napakadaldal ng kapatid niya. Oo, iho, magpapakasal ulit sila. Ang daddy na ni Kyle ang sumagot sa tanong. Walang angal ang mga magulang, kaya halatang sang-ayon din ng mga ito. Mukhang napagtulungan na kaagad siya. Matapos ang hapunan ay doon na rin pinatulog ng mag-asawang Villaferte ang pamilya niya. Tuwang-tuwa si Franz, maging ang kapatid niyang si Faye ay ganun din. Nandito na pala sa kwarto natin ang crib ni baby. Napapangiting sabi ni Kyle nang nasa kwarto na sila. Oo, sagot naman ni Fiona sa lalaki. Dumako ang tingin nito sa sofa. Ako na ang matutulog sa sofa. Sa kama ka. Kumunot ang noo niya. Bakit dun? Ang laki-laki naman ng kama. Nagliwanag ang mukha ng lalaki. Ayos lang sa'yo. Mukhang silence means yes sa lalaki. Kaya nagulat na lamang siya nang napayas ito. Nang gabi ay magkatabi silang natulog ni Kyle. Kaya hindi na nagulat pa si Fiona. Nang pagising niya ay yakap-yakap na siya ng asawa. Yakap na para bang ayaw na siya nitong pakawalan. Akmang babangon nga dapat siya kaso lang ay mas lalong humigpit ang pagkakayakap nito. Napangiti na lang si Fiona dahil ang kanyang pangarap ay natupad na. Walang kaalam-alamang mag-asawa na may nanonood na pala sa kanila sa pinto na hindi masyadong nakasarado kaya magagawang sumilip dun. Salitang sumisilip ang mga magulang ni Fiona at ang mommy at daddy ni Kyle na napapangiti na lang. Masaya ang mga ito para sa kanilang mga anak. Kaya nga hindi na nila pinatagal pa ang lahat. Muling ikinasal sina Fiona at Kyle, but this time, pareho na nilang mahal at gusto ang isa't isa. Naroon na rin ang mga magulang ni Fiona at parehong masaya ang mga ito. Parang hindi ko deserve na pakasalan mo ulit. Hindi nakaligtas sa pandinig ni Fiona ang sinabi ng asawa. Di pa walang bisa agad natin, ipasa mo na yung papel. Mabilis na nag-iba ang timpla ng mukha ng asawa niya. Sumeryoso yun. I want wife, at kapag nanganak ka, sisiguraduhin kong naroon ako, tapos babantayan kita para hindi na maulit ang ginawa mo. Mahina na lamang siyang natuwa sa sinabi ng lalaki. Pero natigil ang pagtawa ni Fiona dahil sa sunod na sinabi ng asawa. Hindi ka na makakatawa mamaya, wife. I won't stop until I make sure na masusundan na ang anak natin. Pero imbis na matakot ay, hinagka na lang ni Fiona ang labi ng asawa. Hindi nagtagal ay, nasundan din ang anak nila. Paano ba naman ay gabi-gabi nang ginawa ni Kyle yung ginawa nila nung kasal? At ng araw ng panganganak niya, ay halos hindi ito lumayo sa kanya. Todo bantay din ito sa panganganak niya. Hindi man naging maganda ang naging simula, ay unti-unti namang nagbago ang lahat. At ngayon ay, masaya silang mag-asawa na nagsasama. Wakas.